Okay, unahin natin mga bossing, yung TV5 na alam naman natin na gigil din kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayan, ipakita natin itong balita na 'to at tingnan natin kung ano ang anggulong nakita nila kanina doon sa hearing. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron tayong personal na opinyon patungkol sa mga nakita natin kanina, which is sobrang bias. Wala talagang way para ma-prove mo na yung mga sinasabi nila is totoo kasi lahat naman may script silang binabasa at lahat naman nagsasalita lang, wala naman silang mga ipinakikitang ebidensya. Meron po akong ebidensya, text message na minamanyak niya ako. Meron akong mga na-record na mga videos na na nakahubo siya at pinakikita niya sa akin yung ari niya. Wala namang gano'n. So, it's hard to prove na pumupunta ako do'n, pinagmamasahe niya ako. It's so hard to prove that in court. Unang-una sa lahat, ang korte po naniniwala hindi lang basta-basta sa testimonya. Naniniwala po ang korte sa hard evidence, sa science. Kung ni-rape ka, you have to show proof na talagang ni-rape ka. You have to show proof na may nakuhang semen sa'yo, na nag-match sa kanya, o DNA sa'yo na nag-match sa kanya. Dapat gano'n. Pero wala eh. Lahat yun hearsay lang. Tapos ang nakakatawa pa, yung kwento nila happened ang lalayong panahon na, ang tatagal na panahon na. So, more so na lalong hindi natin mapo-prove na talagang merong mga gano'ng nangyari. Hindi natin pino-promote yoong pangre-rape, ito lang ang sa atin lang is, dapat kung ikaw ay ginahasa, kung ikaw ay minolestya, kung ikaw ay minaltrato, bakit ka pa tumagal ng ilang taon sa kanila? Bakit ka pa tumagal ng 5, 7 taon bago ka umalis sa kanila? Kung sinasabi mo na minamanyak ka, ano yun? Nagustuhan mo rin kaya tumagal ka ron? Or naisip mo na lang na sabihin yun para ma-justify yung mga kamaliang ginawa niyo diyan sa loob habang nandiya-diyan kayo? Ang napakahirap po ipaliwanagan yung mga nanonood ng mainstream media sa ibang bansa na matatanda. Hindi na natin sabi ko nga sa inyo, yaang mga sarado ang isip, i-try natin isang beses na i-convince sila. If we cannot convince them, 'wag na natin sayangin yung energy natin na i-ano sa kanila, na ipaintindi sa kanila. Because kung hindi ka gustong intindihin 'yan, hindi ka iintindihan 'yan kahit ano pang gawin mo. Kahit na anong 'pag ipapaliwanag mo, kahit babaan mo yung paliwanag mo, talinuhan mo yung paliwanag mo, ang taong galit ay laging magagalit, ang taong inggit ay laging maiinggit, ang taong satanas ay laging satanas. Gano'n lang po 'yan. So, 'wag na natin sayangin yung mga efforts natin, the fact na na-prove na natin sa kanila yung point natin, ano na lang, pabayaan na natin 'yan. Bayaan niyo na kaming mag-explain sa kanila kaya nga tayo papaliwanag dito at pinakikita natin yung mga ebidensya natin, yung ating mga videos para proof na hindi hindi totoo yung iniisip nila at hindi totoo yung black propaganda against KOJC. Kasi katulad niyan, kami na mga hindi naman miyembro ng KOJC, naniniwala nga kami, kaming hindi miyembro na never nila kaming in-invite to be part and member ng kanilang religion, naniniwala nga kami doon sa kabutihan ni pastor, sa kabaitan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ at sa kanilang obedience. Hindi naman nila tinatanggi na nagfa-fundraising sila. And lahat naman tayo nagfa-fundraising. Lahat naman ng religion sa Pilipinas at sa buong mundo nagre-raise ng funds. Saan ba kukuha yung mga simbahan ng ano nila, ng kanilang pagkakakitaan? Kumukuha po ang simbahan ng pagkakakitaan sa tithes. Sa tithes. Ngayon yung ibang religion, sa tithes lang po sila kumukuha ng pera. Then ako, kung hindi ko kayang magbigay ng tithes, anong ginagawa ko? Magre-raise na lang ako ng funds para meron akong maitulong sa simbahan namin. Masama po ba yung pagre-raise ng funds?
Ang Katoliko ganyan din nagfa-fundraising. Ang ibang mga ang mga Christian na sects nag-raise din yan ng funds. May mga kapatid tayo rito na ano, na mga Iglesia ni Cristo, I believe you are also raising funds. And aside from funds, nagbibigay pa kayo ng mga ikapo. Tayong mga Katoliko, we are raising funds. Tayo ay nagtatrabaho at minsan nagtitinda-tinda sa simbahan para makapag-raise ka ng funds. Tama ba? So lahat tayo nagre-raise ng funds. Ang simbahan, 'pag may binyag, may bayad. 'Pag may kinasal, may bayad. Ilang ano 'yun, ilang sakramento yata 'yun, 7 yung kukumpletuhin mo bago ka ikasal. Magbabayad ka sa lahat ng 'yun, kumpil, binyag, lahat 'yun. 'Wag lang yung kamatayan dahil hindi mo na ano 'yun, hindi mo na mapapakinabangan 'yun. Pero 'pag namatay ka, gano'n pa rin. Pagka nagpunta ka sa may simbahan, pinabindisyonan mo yung patay, may bayad ka pa rin. So lahat diyan, pera ang involved. Ang kagandahan sa Kingdom of Jesus Christ, although sabihin na natin na agresibo yung kanilang pagre-raise ng funds. At least nag-raise sila ng funds, nakita naman natin kung ano yung meron sila. Meron silang eskwelahan na may mga scholars, meron silang ano, kingdom na ilang taon din nilang ginawa. Meron po silang prayer mountain, meron silang glory mountain, at katulad nung lagi natin sinasabi, lahat ng mga workers nila, which is yung mga nasa loob ng kingdom at nasa iba pang mga KLC sa buong mundo, libre, nakakakain, nakakapag-aral. Ang mindset kasi ng mga Pilipino na libre lahat tapos hindi ka na maghihirap. Hindi po pupuwede 'yun. Katulad nung mga sinasabi nitong mga nandidito, na ikaw ay pumasok ka as worker. Alam mo kung ano yung pinasok mo bilang worker. Magtatrabaho ka sa simbahan. 'Pag pumasok ka sa simbahan nila, may mga rules and regulations 'yan. Bawal ba mag-girlfriend at mag-boyfriend? Opo. Basta worker ka na, miracle worker ka na, bawal na po 'yan. Hindi ka na dapat nagjojowa at hindi ka na dapat bumo-boyfriend sa labas. So let's say for example, ng yung kaninang isang lalaki na nagsusumbong siya, yung meron daw Davao Death Squad. Hindi Davao Death Squad, Davao, ano ba yun, Task Force Davao sa Makati. Task Force Davao sa Makati, 'di ba? Putang-ina, ang bobo mo naman, papaano magkakaroon ng Task Force Davao sa Makati? Ang mga taga Task Force Davao, mga militar 'yan. May mga jurisdiction 'yan. Kapag dineploy ka sa Davao ka, kaya ka nga Task Force Davao, papaano ka mapupunta ng Makati? Pinipilit lang kasi nilang i-connect itong mga pangyayari na 'to kay PRD. Maraming salamat Rose Pocson, and siyempre kay, Cherry Lynn Verano, mabuhay kayo, God bless you. Sabi nito, aggressive pala. Aggressive ang tawag doon, yoong talagang isinasapuso nila yoong pagre-raise ng funds. Aggressive ang tawag diyan. Hindi yan aggressive in a sense na, "Hoy, pengeng pera." Hindi sila namamalimos at wala nga sa polisiya nila ang pagpapalimos. Pero nagre-raise sila ng funds. Yung mga leaders nila are tasked to raise funds. At sila po ay nagtitinda ng mga biskotso, OTAP at kung ano-ano pa. Aggressive, yes, they go to customers, they offer yung produkto. So that's aggressive selling ang tawag doon. Hindi siya yung puwesto na nag-aantay lang ng bibili sa kanya. Hindi, pumupunta sila sa mga malls at nagbebenta sila sa mga tao, inaalok nila yung kanilang mga produkto. Yun. Iba na naman ang dating sa inyo mga putang ina 'tong mga ano na 'to, mga kupal na 'to. Gusto niyo na namang maghanap ng butas, sa dami ng sinasabi natin lagi lang yun ang napapansin ninyo. Yung pursigido, yun, agresibo, pursigido, kasi nga gusto nilang tumulong sa simbahan kasi nga yun yung sinumpaan nila. Kasi nga 'pag pumasok ka sa simbahan nila at ikaw ay naging worker,
Meron ka ng meron ka ng responsibilidad. Kasama yun sa responsibilidad mo. Unang-una sa lahat, yung mga kupal na yan, hindi sana kayo pumasok diyan sa pagiging worker kasi freedom of choice yan. Hindi sana kayo pumasok na maging worker kung ayaw niyo magtinda ng OTAP, kung ayaw niyo magtinda ng ng biskotso. Sabi ko nga sa inyo even itong sila Ma'am Hannah Jane Sancho na matataas na mga posisyon yan, pag umorder ka sa kanila ng biskotso, bebentahan ka nila ng biskotso. Inaalok pa rin nila kami ng biskotso. Why? Kasi yun lang din yung kaya nilang itulong sa simbahan. And every time that they sell, may naitutulong sila sa simbahan. Ganun kasi yung mindset ng mga members at mga workers ng KOJC. They need to raise funds because ang dami nilang pinag-aaral ng abogasya. They need to raise funds kasi ang dami nilang mga pinatatayong mga estruktura. They need to raise funds kasi ang dami nilang scholars. They need to raise funds para mas lumawak pa yung ministry nila. Para mas lumawak pa yung simbahan nila. At lahat naman ng simbahan yan ang pangarap. Lumawak, lumago, dumami, at lumakas yung kanilang simbahan. At ginawa nila lahat yan. Ginawa nila lahat yan ng bukal sa loob nila. Kaya mga punyeta kayo, wala kayong pake kung ganun ang style nila. Hindi nyo sila kailangan i-judge dahil ganun ang style nila. Kasi hindi naman nila kayo ginajudge na ganyan ang style ninyo. Yung simbahan nyo, hindi naman nila ginajudge na ganyan yung style ninyo. Yung turo ni Pastor Apollo Quiboloy, kung pinaniniwalaan nila yon, irespeto nyo. Kasi meron din naman kayong mga pinaniniwalaan na nirerespeto din naman nila. At wala rin naman silang pake kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Hindi kayo miyembro ng kanilang organisasyon, ng kanilang simbahan. So wala kayong karapatan na manise, manita, silipin nyo muna yung mga bakuran ninyo bago kayo manita at manise at manilip ng mali ng iba. Pakinggan natin tong maling pagbabalita ng TV5. Sa unang pagkakataon ng mga si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig sa Senado kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabuso at human trafficking sa KOJC. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa pagdinig ng Senado, naka-face-to-face ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga biktima umano ng pang-aabuso. Kabilang dyan si Teresita Valdeweza, isa... Ayun nakita ninyo. Ayan yung punyetang reporter na yan, matandang pangit na yan. Nakita niyo yan? Putang ina niya, napakasinungaling yan. Ang kapal ng mukha ng matanda na yan. Hindi itong isa, hindi itong nakadilaw. Yung katabi niyang kupal. Napakasama ng ugali ng matanda na yan. Sobrang sama ng ugali. Mantakin mo tinanong siya kung may nakita ba siyang police brutality sa loob. Putang ina, walang kaabog-abog. Ang sagot niya, wala. Gago, di ba? Meron kang warrant of arrest. Tangina, itong sumisira sa mga media Ngayon, galit na galit itong mga puki ng ina nito. Galit na galit sila na tinatawag sila, sinisigawan sila na fake news. Alam niyo ba kung anong kinagagalit ng punyetang matanda na to? Ang kinakagalit lang niya, sinisigawan siya ng fake news. Mga fake news, media, mga fake news. Bakit ka sisigawan na fake news ka? Kayo sumagot dito. Kung kayo media, bakit kayo sisigawan na fake news kayo? Ito yung bida-bida sa mga press con. Na putang ina, kung makakain naman ng hamburger, ang lakas. Ang takaw naman. Pero putang ina, daan daw sa Kingdom of Jesus Christ, plastic daw yung mga tao. Pero puta, hindi niya nakikita yung sarili niya na plastic siya. Tingnan mo tingnan mo. Tinanong siya kung meron ba siyang nakitang meron ba siyang nakitang paglabag sa batas diyan. Wala daw. Wala. Tang-ina, naghukay ng napakalalim sa ilalim ng eskwelahan. Yung eskwelahan, hindi nakapasok yung mga estudyante sa loob ng isang buwan. Tapos walang paglabag. Doon pa lang, alam mo na kaya sinisigawan na fake news tong matanda na to Ngayon nagagalit siya na sinisigawan siya na fake news. Fake news Mantakin mo. Nandoon ka na,
nakikita mo na yung mga ginagawa, tangina saan ka makakita? Ako ate, gusto mo, pumunta ako sa bahay mo, matulog ako ng 16 days ng kahit sa labag sa kalooban mo? Okay lang ba sa'yo yun? Hindi, di ba? Bahay mo, hindi ka na makatulog. Yung mga dapat na natutulog sa mga kwarto, natutulog na sa kalsada. Anong tawag mo dun, ma'am? Anong tawag mo dun? Di ba tinanong ko kayo nun, simbahan nila, kinurdunan, hindi sila makapagmisa sa loob. Putang ina, anong klaseng Kristiyano ka? Kung Kristiyano ka man, na pumapayag ka or para sa'yo, hindi paglabag sa karapatan ng paniniwala, relihiyon, yung pagsasara nila nung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Pakipaliwanag yun. Kayo, sa tingin ba ninyo, doon sa mga napanood ninyo sa mga live streams natin, sa tingin ninyo, walang nangyaring paglabag doon? Merong namatay na isa? Walang nangyaring police brutality, walang nangyaring paglabag doon. Merong mga na-traumatize na mga kababaihan, mga na-traumatize na mga members dahil sa tagal nilang nag-stay doon. Binaboy yung simbahan, bawal dumura doon, hindi lang dumura, umihi pa sa mga bote, nag-iossi pa. Walang police brutality doon, ma'am. Putang ina. Sa totoo lang, gustong-gusto talaga kitang murahin sa kapal ng mukha mo. Magalit ka kung magalit ka, pero putang ina, napakasinungaling mo. Under oath ka pa naman. Tangina, nagsinungaling ka, under oath. Ibig sabihin, wala na talagang kredibilidad yung mga tradisyonal na media na mga katulad ninyong mga kupal. Kupal. Bakit? Tangina, ito daw tao na to, tambay daw yan sa opisina ni Torre. At pag meron daw gustong tawagan, makausap si Torre, lagi niyang cellphone niya. Saglit lang, nakakausap na. Ibang klase, no? O sige, tuloy pa natin. Ito, putang ina, nakikain putang ina mo. Kinakain mo taxpayers money, kapal ng mukha mo. Valdeweza, isa sa mga founding members at volunteer worker ng KOJC. Siya raw Ayun, katulad pa niya, ayan, sabi ni Roland Adrison, pineperspray ng pulis yung senior citizen na administrator. Kitang-kita mo naman yun edita Kitang-kita mo naman yun. May mga videos naman na kumalat, wag mo sabihin hindi. Kitang-kita mo yun, ma'am. Pero ang kapal ng mukha mo na sabihin mo na ang daming plastic sa Kingdom of Jesus Christ at questionin mo yung turo ni pastor, putang ina, sino ka ba? Ano bang relihiyon mo? Ano bang ipinagmamalaki mo sa buhay mo para turuan mo si Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa turo niya sa mga tao niya? Nakita mo ba kung anong meron ng Kingdom of Jesus Christ? And yes, na yan, very vocal sila na katas yan ng caroling, katas yan ng fundraising nila, katas yan ng biskotso, puto, otap at kung ano-ano pa mang binibenta nila. Katas yan ng waxis, katas yan ng mga businesses nila, yung mga tubig nila, katas yan ng mga publishing nila, katas yan ng SMNI, katas yan ng paghihirap nila. So ang kapal ng mukha mo na questionin si Pastor Apollo Kibuloy patungkol sa turo niya, baka wala ka pa naman nagagawang matino sa buhay mo. Simple-simpleng sasabihin mo lang naman dyan na meron pong kakulangan, meron pong pagkakamali, hindi naman po perpekto. Pero palagay ko, yun naman po ay tawag ng sitwasyon. Tawag ng pagkakataon. Wala namang perpekto Mantakin mo, sabihin mo na walang police brutality na nangyari sa loob. Kaya kanina, ang tanong ko yung po bang police brutality pertains to yung nananakit ang police? Yun lang ba yung police brutality? According to the lawyers, which is not you, because you're not a lawyer, sabi nila kapag ang isang police, lumagpas siya doon sa responsibilidad niya bilang isang police, brutality na yun. Police brutality na yun. So yung pag lumabag na siya sa karapatang pantao, that's police brutality already. Therefore, may police brutality doon. Kitang-kita mo naman may nagtitirgas ng nakatalikod yung matanda Hindi pa ba police brutality yun sa'yo? So para ka rin palang si Bongbong Marcos na sinabi, napakaliwanag na may mga baril sa loob,
napakaliwanag na sa mga videos na may mga tear gas na umuusok. Sinasabi pa rin ni Bongbong na walang baril na pumasok sa loob. Walang armado na nasa loob. Ganyang kakakapalang mga mukha ninyo. Kaya sa totoo lang, kaya wag kayong magselos sa mga vloggers kung bakit mas pinapanood kami kaysa sa inyo. Kaya kami mas pinapanood kaysa sa inyo kasi yung pagbabalita namin, umaamin na kami ngayon pa lang na kami, Pastor Kibuloy. Hindi katulad nyo na nagpapanggap kayong bias or nagpapanggap kayong walang bias, nagpapanggap kayong nasa gitna, pero sa totoo naman, putang ina, kargado naman din kayo. So, anong kaibahan natin? 'Di ba? So, nagagalit pa siya na sinasabi niya na sinisigawan siya ng fake news. Fake news ka naman talaga. Patunayan mo yung sinabi mo na wala talagang police brutality sa loob. With all the videos na kumalat na dahil 16 days, araw-araw naka-live kami dyan. Patunayan mo sa video mo na wala talagang police brutality na nangyari, na naganap. Ang nag-organisa ng mga fundraising activities ng grupo gaya ng pangangaroling at pagtitinda ng mga kakanin. Buwan-buwan, may kota daw silang dapat maabot. Sa Disyembre halimbawa, papalo raw yan ng 10 hanggang 15 milyong piso. So, kung may kota ka, being ikaw yung isa sa pinakamataas, masama ba yun? Masama ba tayong magbigay ng quota system? Kasi, as far as I know, kapag nasa isang kumpanya ka, pinibigyan ka rin naman ng quota. Nakakatanggap ka ng sweldo pag na-hit mo yung quota mo. Dito, ano bang nakukuha nyo pag na-hit nyo yung quota nyo? Di ba libre kayo lahat? Libre kayo ng pagkain, libre kayo ng edukasyon, libre kayo ng tulugan. Ikaw na ang nagsabi, pumupunta kayo sa ibang bansa, nanonood kayo ng sine hanggat gusto nyo, kumakain kayo sa 5-star restaurants. Anong kaibahan nyo doon sa mga kumpanya, private, na nagbibigay ng quota doon sa mga empleyado nila na sinusweldohan nila? Parehas lang. Sila, ang kinikita nila is pera. Kayo naman, sa tuwing ginagawa nyo yun, nagagampanan ninyo yung missionary ninyo. Kumbaga, napauunlad ninyo yung inyong kung ano man yung departamento sa simbahan ninyo na nire-represent ninyo. 'Di ba? Yun lang naman ang importante doon eh. At least kayo ginawa niyo yun kasi para sa Diyos. Yun lang naman yun, pero parehas lang yung konsepto. It's just that yung mga nagtatrabaho sumusweldo sila, kayo you are gaining spiritual stability. Nakakakain kayo, meron kayong mga damit na maayos, meron kayong mga tulugan, you get to go to places. Alam mo ba yung mga nagtatrabaho na may mga kota na siswelduhan, they don't get the benefit na nakukuha ninyo. Yung nakakapag-travel sa Amerika, tinatapon ako sa Australia, tinatapon ako sa ganito. Wala yun. Wala yun, mga bossing. Wala sa kanila yun. Sa atin, sa inyo, kapag kumota kayo, anong fulfillment ang nakukuha ninyo pag nakakota kayo? Meron kayong spiritual fulfillment dahil nakapagbigay kayo sa Panginoon. Pangalawa, buhay kayo, maayos ang pamumuhay ninyo kumpara sa iba. Kumota kayo hindi, may kakainin kayo. Meron kayong kingdom, meron kayong eskwelahan, meron kayong, yung alam mo yun, na alam mo sa sarili mo na kada kota mo, meron kayong isang abogado, meron kayong isang piloto, meron kayong yung somewhat alam ninyo na nakakatulong kayo hindi lang sa simbahan, kundi pati sa mga kapwa ninyo, mga KOJC. At hindi lang KOJC, meron pa kayong Children's Joy Foundation, nakakatulong kayo sa mga
batang walang magulang. Nakakatulong kayo kahit hindi nyo karelihiyon, pinag-aaral ng eskwelahan ninyo. Sabi ko nga sa inyo may nakausap nga ako na mga missionary, na mga ano nila, na mga workers. Kasi sa kanila, nila, parang lahat ng mga matataas yung positions are being required. Not actually being required, but have the choice or pinupush na mag-law. Ganun sila. Mag-abogado kayo, mag-abogado kayo, mag-abogado kayo. Ganun sila. Hindi sila yung parang magbenta ka lang hanggang mamatay ka. Yung pagtitinda kasi, yan yung yan yung unang level. Pagka yung pagtitinda at pagre-raise mo ng funds by means of selling, yan yung pinakaunang level ng test nila. Then after that, level up ka na. Hindi ka habang buhay magtitinda. Pero you have the responsibility to raise funds. Dahil nga napakarami yung pinapaaral, may mga mayroon kayong mga NGOs, napakarami yung mga projects, mayroon kayong eskwelahan, overhead expenses ninyo, mantakin mo ang sinasaing ng KOJC dyan sa Central Compound is 45 kaban ng bigas isang araw. Pucha, kung hindi kayo magre-raise ng funds, pare-parehas kayong hindi kakain. So, kailangan yung gawin yun para kumain kayong lahat, para mabuhay kayong lahat, para kahit na itong isang negosyo down, hindi magsasara. Yun. Kung magiging kung magiging bukas ka lang ang isip mo, maiintindihan mo yun. Because that's how life works. Ganun ang buhay. Walang walang espesyal sa atin. Lumalabas nga na dahil gusto mong ma-feel na maging espesyal ka, na ang buhay mo hindi katulad ng buhay ng iba, pumasok ka sa KOJC. Maging miracle worker ka ng KOJC because you will get to experience yung ginhawa ng buhay. Ano lang ang gagawin mo? Kung ang ministry mo ay kumanta, kakanta ka lang ng kakanta. Kung ang ministry mo mag-violin, magbo-violin ka lang na magbo-violin. Kung ang ministry mo mag-drive para sa mga members ninyo, magda-drive ka para sa mga members ninyo. Kung ang ministry mo mag-piano, magpa-piano ka lang. So anong problema dun? Anong masama ron? People survive yung pagtitinda kasi gusto nilang marating yung level na yun na hindi na sila magtitinda katulad nung ginagawa nung mga beginners. Ganyan naman, 'di ba, sa PMA. Ganyan ang PMA. Yung mga kadete, yung mga freshman na mga kadete, alam nyo ba kung gaano kahirap ang inaabot ng mga yan bago sila makarating hanggang gumraduate sila? Binabayaran ba sila dun? Di ba kaya nila ginagawa yun kasi gusto nilang maglingkod sa bayan balang araw. Pag nakatapos sila doon, magiging silang mga sundalo ng Pilipinas at maglilingkod sila para sa bayan. Mahal nila ang Pilipinas, that's why tinitiis nila yung hirap bilang isang plebo hanggang makarating ka doon sa level na hindi ka na yung ginaganon. Ikaw na yung nanggaganon. At hanggang sa makagraduate ka at maging sundalo ka, umangat yung rango mo hanggang sa maging general ka. Ganon din yan. Walang kaibahan. So kung may mga ibang tao na nagsasakripisyo para sa mga kausa nila, yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ sacrifice a lot of things para din sa simbahan nila. At walang masama doon. Wala pong batas na nagsasabing masama iyon. Kahit na sabihin pa natin na mali yung parusa nyo, wala kayong pakialam because this is us. So long as we are not killing them, we are not breaking the law. So long as they are doing this,
kasi kailangan nilang gawin at masaya naman silang gawin ito, wala kayong pakialam. Tama, bawal ang tamad sa KOJC. Sa church nga namin, walang sahod ang mga pastors and workers. Ganun naman kasi dapat. Pero nga, iba ang KOJC. Katulad ng sinasabi ko nung may nakausap ako nung nakaraan. They were asked na mag-law. Ang hirap mag-law, sabi nila. They tried. Nahirapan talaga sila because kailangan nilang pagsabay-sabayin yung ministry nila, yung pag-aaral, at yung iba pa nilang ginagawa. And it's really hard because you only have to choose one. You only have to choose between your ministry and your taking up law and yung personal na buhay mo. Ang hirap pagsabay-sabayin nun. Biruan nga nila, ayoko nang mag-law. I'll just raise funds for them to become lawyer. Yun ang sinabi sa akin. Talagang nabilib ako na ayoko na lang mag-law. I will just raise funds. Gagawa na lang ako ng mga businesses to raise funds para may pang-aral sila, para maging abogado sila. Ganun ang mindset ng mga taga-KOJC. They are not doing it for themselves. They are doing it for them. Hindi ko kayang gawin, kaya dito na lang ako sa alam ko na makakatulong pa rin naman ako. Papaano? Raise funds for them to become lawyers. May mali ba doon? May mali doon? May mali ba doon? Kung wala namang mali doon, I guess I've proven my point. Sige, diretso pa natin. Para ito sa operasyon ng KOJC at sa magarbo daw na pamumuhay ni Kibuloy at ng ibang lider. Nag-recruit daw sila ng mga estudyante mula Visayas at Mindanao para mangaroling sa Metro Manila. They do not recruit, mga bossing. They never recruited us. Not even a single hint of them wanting us to join yung kanilang simbahan. Kaya yung sinasabi na they are recruiting, hindi nga sila katulad ng ibang simbahan na katok. Magandang hapon po. Ito po ang salita ng Diyos. Umatin po kayo sa simbahan namin. Walang ganun. Walang ganun. Lumalapit ang... Dami nga nagme-message sa akin eh. Boss Dada, paano ba makapag-convert sa kanila? Boss Dada, paano ba makapag-ano sa kanila? Boss Dada, paano ba ako makasali sa kanila? Ganun sa KOJC. Si Jay Guevara nga, pabiro lang, sinabi ko na sa kanila eh, Ma'am, ipako-convert na namin si Jay. Alam mo ba sagot sa amin? Ay, hindi pwede sa amin yung basta-basta. Kailangan kapag sumali ka sa amin, i-devote mo yung buhay mo talaga sa amin. Ganun sila. Hindi sila yung parang, sige, halika, imomold kita, babaguhin kita. Hindi sila ganun, hindi sila patay gutom sa membro. Membro ang lumalapit sa kanila. At yung mga, pwede ka naman maging kingdom, parang member. Pwede member. Pero ibang usapan na kapag ka nag-worker ka na. Kasi pag nag-worker ka na, pumasok ka na sa loob noong simbahan, worker ka na ng simbahan, technically, pag-aari ka na ng simbahan. Kasi isinusuko mo na yung sarili mo sa kanila. Kaya nga mayroon mga preparation yan, levels of preparation kung talaga bang deserve mo at kaya mo yung lifestyle, yung buhay ng isang worker. Kasi hindi lang yan parang, papasok ako dyan para libre kain. Magaling naman ako mag-gitara. Hindi lang yun ganun. Pag pumasok ka doon, kailangan mo talaga na alisin lahat sa buhay mo. Kung bakla ka, tatanggalin mo lahat ng libog sa katawan mo. Lahat ng kabaklaan sa katawan mo, tatanggalin mo. Pagpasok mo sa loob, bakla ka pa rin, pero hindi ka na mahilig sa chupageti. Hindi ka na mahilig sa booking. Gets mo, lilinisin mo talaga yung sarili mo. Aayusin mo yung sarili mo and you will live kung paano nabuhay si Pastor Kibuloy nung tinawag siya ng Panginoon sa Kitbog, na tumira siya sa Kitbog at tumira siya sa Tamayong. I-cleanse mo talaga yung sarili mo, hindi ka basta papasok ka lang, tapos dahil gusto mo lang. Hindi yun ganun.
Matindi ang spiritual race. Kaya nga sa kanila, kahit na nasa loob na, nakaraos na ng mula doon sa pangangaroling at pagbibenta, nasa matataas na levels na, umaalis pa din eh. Kasi nga, hindi, lahat ng masama sa buhay mo, aalisin mo yun eh. Yung material na bagay, aalisin mo yun eh. Yung pagkagusto ko sa mamahaling cellphone, yung pagka-crush ko kay ganito, yung pagka-poging-pogi ako kay Piolo Pascual, aalisin mo lahat yun. Kasi nga, magtatrabaho ka, inire-ready mo na yung sarili mo para sa langit. Ganun yun, mga bossing. At hindi masama yun. Lahat ng relihiyon, ganyan ang plano nila sa lahat ng mga miyembro nila. Ganun lang po yun, mga bossing. Okay, diretso. At ibang bahagi ng Luzon. Nobyembre pa lang, kailangan nang mag-absent sa paralan. Inuna ang pagkaroling, inuna ang paghanap ng pera. Nakaranas din daw si Teresita ng sexual abuse mula kay Kibuloy noong baguhang miyembro pa lang siya. Pinarusahan din siya. Ang kapal ng mukha mo, ma'am, sa totoo lang. Kung babasahin ninyo yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy, putangin na palagay ko itong mukha nito. Pabatain mo yung mukha niyan, hindi maganda yan. Si Pastor Kibuloy, bata pa siya, miyembro siya ng Pentecostal Church. Si Pastor Kibuloy, very promising. Siya na po ang ginugroom ng United Pentecostal Church, UPC, na maging pastor nila, na maging basta mataas na posisyon, no, grand pastor or whatever or however you wanna call it. Meron na siyang Amerikana na ipinapaasawa sa kanya. Iniwan niya yun dahil sa calling niya. Amerikana, blonde, blue eyes. Puta, tingnan mo naman mukha nito. Mukha nito. Siguro kahit pabatain mo ng 30 years to, putang ina, mukhang paa pa rin to. Maniwala kayo. Kahit pabatain mo ng 30 years to, hindi magiging blonde ito at hindi magiging blue eyes tong si Pokwang na to. Malabo, mga bossing. Meron na siyang asawa, mapapangasawa na Amerikana. Pero iniwan niya yun dahil sa calling niya. Umalis siya, pinapadala na siya ng UPC sa iba-ibang mga bansa para mag-aral, para sa mga basta para mabuo niya na yung kanyang misyon. Preaching machine ang tawag sa kanya nung nasa UPC siya. May calling na siya noon, kahit daw naliligo lang siya, wala siyang kausap, nagpi-preach pa din siya kasi nga grabe daw talaga yung ipinapasok ng Diyos na mga salita sa isip niya na kailangan niyang ilabas. Ganun daw si pastor noon, ganun siya ka-promising. Umalis siya sa UPC considering na siya yung ginugroom para maging mataas ang posisyon sa kanila. Iniwanan niya lahat, yung magandang karir, yung magandang buhay, yung mapapangasawa niyang Blondie, iniwanan niya yun. Tumira siya sa bundok 5 taon. Sakit bug daw noong araw, putya yan, sobrang ignorante ng mga tao nung pag binigyan mo daw ng toothpaste, kinakain. Talagang sobrang liblib na lugar yun at talaga naman, wala daw batas-batas doon. Patayan lang ng patayan yung mga tao roon. Nagdoon siya ng 5 taon. Dahil yun ang sinabi daw sa kanya ng Diyos na pumunta ka doon siya nag-cleansing. Challenge niya yung sarili niya. Kung yung mga naririnig ba niya, napapanaginipan niya ba, totoong Diyos yung kumakausap sa kanya. If you are questioning me now, sabi nga niya, I have questioned myself a billion times during that 6-year period na nandoon ako. Nagabi-gabi akong nananaginip. Nagabi-gabi, sinasabi niya, ikaw ang anak ng Diyos. Yun yung kwento ng buhay niya. After ng kitbog, bumaba siya, dumiretso na siya ng Tamayong. 1 buong taon siya doon na hindi lumabas ng Tamayong. 6 na taon siyang hindi bumaba ng kitbog at 1 taon siyang hindi bumaba doon sa 1 ektaryang lupa niya sa Tamayong. Doon siya nagsimula ng simbahan niya. 6 years. Tapos itong mukhang to, puta ina, sisirain mo yung pinagdaanan mo dahil sa putang inang mukha nito.
Momolestyahin mo tong kupal na to. Eh sabi nga nila Attorney Torion ang daming butas sa testimonya niya Noong tinanong na nga siya ni Rizon Tiveros, si Rizon Tiveros lang yung nagtanong, hindi kakampi niya pa. Pucha, natataranta na siya sa mga sinasagot niya What more kung ako si Torion nang magko-cross-examine sa kanya? Pasok? Siya, hindi pinakain at pinainom ng tubig ng ilang araw. Pakiramdam daw niya, unti-unti siyang pinapatay dahil sa pwersahang pagfa-fasting. Pang ina niyan. I-google nyo. Di ba kanina sa Banadala sa XSM mamaya pakinggan natin yung review natin yung mga nangyari doon. Pakinggan niyo. Dahil na 3 months kang mag-fasting, buhay ka pa. Ang galing mo naman. Dahil na sobrang fake news talaga nitong mga pinagsasasabi nitong mga tao na to. It was only when I left of the group, out of the... And speaking of fasting, I talked to MJ Mondihar. Wala pa to, malayo pa to. Sabi niya, alam mo, kasi nung papunta kami ng Prayer Mountain, or nung nasa Prayer Mountain kami, on our way to Prayer Mountain, kinukwento niya na, sabi niya, alam mo, Boss Dada, once a year, all of us, we should all undergo cleansing. We should all fast. Ako, I stay here for 1 full week. Magfa-fasting ako noon. First 3 days, wala talagang tubig yun. Tapos, on the 4th day, paunti-unti. Inom ka na ng kape, tapos lugaw. Kasi nga, para hindi mabigla yung tiyan mo. Anong ginagawa mo noon? 1 buong linggo? Oo, 1 buong linggo yun. Para lang maibsan yung, kasi nga feeling mo madidehydrate ka na, maliligo ka para ma-refresh yung katawan mo. Paano ka naka-survive? Nakaka-survive ako. Nakikinig lang ako ng mga worship songs at saka yung mga yung mga preaching ni pastor. Tapos babasa ka ng Bible for 1 full week. Ginagawa daw nila yun once a year to cleanse. Even si Pastor Kibuloy does that. Nagki-cleansing siya. Kasi daw yun, maganda raw talaga sa katawan yun at saka maganda rin sa isip yun. Katulad nga ng sinasabi nila ng mga Muslim, they also do that. 1 full month sila. Pero sun up to sundown lang sila. Pero wala talagang tubig. So sinasabi ng mga experts sa fasting na yung sinasabi nitong way of fasting, hindi ka talaga mabubuhay nun. Kasi 3 araw lang daw na without food and drink, you're dead. At ginagawa daw po nila yun, hindi dahil pinaparusahan sila. Kumbaga, kailangan nilang linisin yung mga sarili nila para kaaya-aya sila sa taas. Ganun ang paniniwala nila. It may seem weird to us, it may seem not normal to us, but it's normal to them